Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Ngayon naman po, nako, na-miss ko kayo sa 2 days na wala tayong upload. Kasi po katatapos lang ng ating 14th edition ng Kamatyas, The Fusion of Flash and Iron. Bilis at lakas at tatag. Nagsama ngayong year-end tournament natin at very successful po, talagang wala akong masabi. Napakasaya po ng mga nag-participate this year. At ngayon, syempre, bago natin pag-usapan ang 1 million brilliancy, syempre sinishare niya especially sa mga bata na magpursige at ma-inspire pa lalo sa chess. Okay, pag-aralan natin. Ang kanyang unang game ay naganap sa round number 4. Black siya dito. E4, D5, at nag-sacrifice E6. Talagang mahilig mag-sacrifice ang ating partner. At nag-knight F3. Bakit hindi po kinapture ng white? Kasi pag kinapture yan ay makakatulong sa black para may mabilis na development. Okay, 1 pawn down yan, pero pagka-develop niya ng knight, isa pang knight, bishop sa C5 castling, napakaganda ng nagiging outcome. Delikado ang puti pagka hindi masyadong marunong. Ayan. Kaya dito medyo naniguro ang kanyang kalaro at nag-develop na lang sa isipin. Nako, madidelay ako sa development. Kaya gumanon na lang. Nag-knight F6, nag-D4, ayaw talagang pansinin yung E6 gambit. Oh. Capture, knight C3, A6. Ayan, para protection sa B5, nag-bishop G5, bishop E6 develop, at dumiretso ng bishop D6, A3, knight C6, basta labas ang mga pyesa, develop, castling, at nag-castling din, knight E7. Ito yung lagi po nating nakikita sa ating sponsor. Yung knight E7, talagang pinoprovoke niyang capturein yung knight niya eh. Kaso hindi kinapture eh. Yan, mamaya makita natin kung ano purpose. Nag-C5, kinapture na po. Kasi, di ba, parang na-expose yung Black King. Parang lang pero may purpose eh. Knight G4, Knight G6, F4, ayan. Mag-F5 dito. At nag-gambit. Sacrifice yung pawn pero inaccept lang ang sacrifice. Kumapture sa C5. Capture muna. And yun nga lang, may check tempo. Umilag at nag-F5 para mailigtas yung pawn. Chumek. Pero na-capture din. Capture. Nag-rook E8. Nako, talagang tawag ko po dito, sapakan talaga. Pina-capture ang pawn sa F7. Talagang bahala na. Oh, 'di ba? Tawag natin diyan, bahala na si Batman. Pagka-capture sabay baba, so walang kasunod. At nag-rook F1. Ayan, naniguro ang kanyang kalaro na talagang dalawa ang suporta ng tore. At dito nag-rook E3. Ayun, talagang sinabay na po ng exchange. At dito nag-rook E6. Ang idea ay mag-rook H6 mamatyasin. At dito nag-G3. Ayan, para may pasingaw. Pag chumek, king G2 lang. Pero tinirahan ng D4. Nag-knight D5 pasok. Rook D8. At sa hindi po inaasahang sandali, mga kamatyas, ay napatira ng knight to F4. Ayun, inatake ang tore. Yun nga lang, blunderacious mga kamatyas, dahil yung tore doon sa F1 na disconnect sa tore sa F7. Kaya, ano pa? Nagpakain, kainin talaga, capture, at dito po nag G5, D3, Rook F6, and King E7. Ayan. At talagang nakita ko na nanghinayang talaga dito ang kanyang kalaro, no? Talagang kasi maganda na position eh. Naka-triple na yung control sa F-file, nandun ang lahat. Pero yung ating co-founder ay talagang sarap na sarap talagang makipagbukang kingan eh. Yan pa isang term namin dyan. Bukang king. Pag sinabing bukang king, nakabuka na, exposed na yung king, pero nakikipagsabayan mga kamatyas. Ito naman po ang kanyang next game. White naman siya dito sa round number 7 at nag-E4. Sicilian, tinirahan ng paborito nating setup. Parang si Coach Nabay na napapanood nyo mga kamatyas. Oh. Nakaganyan palagi. B5, Bishop G2, Bishop B7, Castling, B4. Oh. Parang ako yung naglalaro mga kamatyas. Oh.
Capture, capture, F5. Ayun, medyo kakaiba. At tinirahan na naman ng David's trademark. Yung laging naka G4 attack sa king side. Ayan, no? David's trademark, oh. Knight F6, hindi pinansin. Kumapture, capture, and ayan na nga po. Nagkabukasan na. Lumalabas ang kapangyarihan pag nagkabukasan na. Rook G3 para atakihin ang knight. Nakipagsabayan. Bishop E7, Knight to G3. Nako, hindi makapag-castling ang black dahil bitin ang bishop. Nag-King F7. Sinundan pa ng isa pang matinding sundot, mga kamatyas. At nag-G6 para sanggahin. Kinapture, capture. At ito pa po, ang isa pang matinding. Ang hirap pigilan na Queen D5 check. Na dito pala, yung king pag gumalaw sa baba, yung tore doon madidisconnect sa tore doon na naka-threat. 10 bits na bitin na mga kamatyas. Kaya dito ay napilitan na pong mag Queen E6. Isa pang variation dito is kapag nag King F6 dito ay kahit mag Queen na lang po, Queen E5. Parang ang sarap pang inay check pero Queen E5, King F7 and then capture sa bishop. So dito ay may isa pang piyesang extra. Definitely talo na po ang black. Kaya dito ay talagang ipinasubo ng iharang ang reyna. Capture, capture, and Queen E4. So winning na po, no? Pero syempre kailangan nating siguraduhin ang bawat sandaling tira para hindi masayang ang pagka-winning. Huwag i-underestimate sa madaling sabi ang mga winning position. Ayun, nasimot-simot na po. At dito nag C4 at ang huling bitaw natira ng ating minamahal na co-founder Rook E5 with the idea to play Rook F5. Mamatyasin na po ang Black King. Nag-resign na po dito. Okay, at sa ating huling best game na titignan, ito po. Naging laro niya sa round number 8. Yung round number 9 niya po kasi ang ganda ng laban, table. Pero round number 8, ito po'y nagkapisaka. Nag-E4, E6, French defense naman, D4, D5, nag-E5, aba, close. Medyo naisip dito ng kanyang kalaro na atakador itong si NM David eh. Kaya pinasok ang French para medyo close. O pero tingnan natin, Bishop D7, Bishop E2, kinapture ang D4. Ayan na naman po tayo. Parang si Meow Meow itong si Sir David eh, oh. Ibang klase, gusto talaga. Talagang sapakan talaga ang gusto. Talagang sabayan, atakihan. Ayan o, Knight F5, Rook C1, at kinapture na po yung Bishop. At dito, Queen B6, sinamon ng Queen to Queen. Ang idea niya dito is para humina yung pawn sa D4 pag nawala yung Queen na dumidepensa at nakipagsabayan na ng exchange. Rook B1, kung counter dito sa B6, yun nga laang, pag Knight takes D4, nakabitin yung bishop. Kamot, di makate. At nag-bishop D3, Rook C3, Rook D1, G5. Ayun, kumounter na naman ulit sa Knight D4, Knight C6 balik, bumalik din. And dito nag G4, yun lang. Yun ang kinapture. Okay. Okay, yun ang diskarte. Rook takes. So, bishop, depensa sa B7, at nag-rook takes G4, nag-rook takes A2, ayun. So, dito po, 4 sa puti, lamang ng isang po ng black. Yun nga lang ang medyo masakit dito is may potential na 2 gagapang na pass pawn at nag-H4, King E7, Bishop to D3, nag-King F8, ayan. Okay, ang idea is to play Rook G8, isasabay para maipalit ang tore. Nag-H5, Rook G8, umayaw. Kasi kung sasabay po, lugi na nga naman sa bilang ng pawns eh. King E7, kasi ang idea ng Rook F4 is magbi-Bishop G6 kaya umilag. At nag-Rook F6, inatake ang pawn sa H6 at ito po ang pinaka-nagustuhan kong tira ni Sir David. Yung sumunod, ano? Ano kaya yun? Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Nag-D4. Ayan, no? The best defense is to counter attack. Imbis na mag-Rook H8 para dumipensa,
mapapassive ang Torre. Kaya kailangan gamitin sa with energy and attack. Nag G3 and nag Rook G5. Ayan, no, to attack the E5 pawn. Counter ulit, nakipagsabayan. Pero mangyari po kahit na may pass pawn dyan, napakalapit naman sa king. So, pagpalagay na mag-push mamaya H6, isang king F6 lang yan, mahahabol kagad yan. Okay, nasa rule of square, pasok eh. So dito, nag-rook B1, bumaba kasi po weak ang back rank, baka masundutan ng check mamaya at pag-angat ng king mamamatcha sa H1. Ayun, kasi dahil napaka-powerful ng bishop eh. So nag-rook E2, rook D2, nag-bishop C4, hinabol rook C5, bishop to B3 para walang patong kasi yan ang plano eh, papatong ng, or ido-dominate talaga ng powerful ang second rank, kaya nag-bishop B3, pero dito naman dumaan. Rook F5 naman. So dito medyo talagang delikado na ang puti. Kasi kung mag-rook F1 to protect the F2, magbi-bishop B5 lang po. Yan ang mabigat dyan. Kaya ginawa dito, nag-F4 pero meron pa ring sundot na talagang hindi mapigilan, capture. And next in line yung pawn sa F4, bagsakan po talaga. Check ulit, baba and then capture. At dito po ay naparesign na ang kaniyang kalaro sa last round. Ayan. Nako, congrats Sir David, at napakaganda na naman ang iyong na-share dito at ma-inspire ang mga players, especially mga kabataan na makipagsabayan, maging matapang, sugod, counter, no? Imbis na dumipensa at maging passive, kuminsan you have to take risk para manalo sa laro. Ganyan din po no sa negosyo, talagang sa laro ng buhay, sa anumang mga larangan, kailangan matuto tayong mag-take risk mga kamatyas dahil nandun talaga, doon natin madidiscover talaga, ma-explore talaga yung mga weaknesses and strength na dapat nating matuklasan. Okay, congrats po NM David, at ito po yung sinasabi ko sa inyong 1 million brilliancy. Tingnan nyo po yan, no? Ang tindi niyan. 1 million pesos mga kamatyas na para kay newest Grandmaster Daniel Quezon. Yan po ang halaga ng paghihirap, hard work, effort, training, dedication para maging Grandmaster. Dapat talaga bigyan natin ang ating mga atleta ng ganyang insentibo mga kamatyas. Sana marami pa pong gumaya at sumunod sa yapak po ng Kamatyas. Inisyatibo po yan ng Kamatyas para masundan pa ng masundan. Dumami pa ang magbibigay para sa ating mga atletang may extraordinary achievement. Napakahirap po kasing maging Grandmaster mga Kamatyas. Totoo lang talaga, grabe. Talagang dugot pawis ang puhunan, ika nga. Kaya karapat dapat lang po kay Grandmaster Daniel Quezon. Sino pa kaya ang susunod na magiging Grandmaster ng ating bansa? Yan. May nakausap nga ako doon sa venue, no? Candidate Grandmaster na siya. Mukhang hahatawin na niya na maging Grandmaster siya. Nararamdaman ko at meron na uli siyang gana para pursigihin ang kanyang Grandmaster title. Okay, sino pa po ang kilala nyong mga malapit ng maging Grandmaster? Lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatyas. At malay nyo, pag nakuha nila, ay ma-endorse natin sa kamatyas at mabigyan natin ng insentibong katulad ng ibinigay ng kamatyas kay newest Grandmaster Daniel Quezon. Thank you so much po, Boss NM, co-founder David Almirol Jr., sa iyong pagmamahal sa chess community, sa pagpapahalaga sa larong ito na talagang bumuhay ng gana sa chess community sa buong Pilipinas. Maging ang ating mga kababayang nasa tawid dagat ay naa-amaze po sa inyong ginagawa. Kaya mga kamatyas, mga bata, buong Pilipinas, chess na tayo! O pursigihin nyo maging Grandmaster. Okay? Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.